Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Ara Cassandra Concon. Huwag po nating kalimutan i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PKG Tagapag-Ugnay at Police News Network. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyong para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Tiniyak ng PNP Quezon ang kaligtasan ng publiko habang naghatid ng tulong sa ligtas na pag-uwi ng mga evacuees mula sa apektadong lugar dulot ng pananalasa ng Bagyong Uwan. Yan ang balitang tinutukan ni Patrolwoman Sari Bernales. Magandang araw, bagong Pilipinas. Narito ang Police News Express sa oras na ito. Ligtas nang nagsibalik sa kani-kanilang mga tahanan ng mga evacuees sa Quezon matapos sumupa at tuluyang umalis sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Uwan. Kasabay ng pagpapatuloy ng normalisasyon ng sitwasyon, nananatiling aktibo ang PNP Quezon upang tiyakin ang kaligtasan at kaayusan sa pag-uwi ng bawat pamilya. Patuloy ang presensya ng mga pulis sa komunidad, hindi lamang upang magbigay ng seguridad, kundi upang maghatid din ng karagdagang tulong sa mga apektado. Ang PNP ay patuloy nakatuwang ng publiko sa muling pagbangon mula sa epekto ng nagdaang kalamidad. Para sa mga napapanahong balita, laging tumutok sa Police News Network. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales para sa Police News Express. Kapulisan ng Rizal binisita ang mga lumikas na residente sa bayan ng Rodriguez sa lalawigan ng Calabarzon. Narito ang ulat mula kay Patrolman John Lawrence Ilagan. Tumungo si Police Colonel Piliteo A. Gonsalgo, Provincial Director ng Rizal Police Provincial Office sa mga evacuation center sa bayan ng Rodriguez upang personal na i-monitor ang kalagayan ng mga evacuees na naapektuhan ng Bagyong Uwan. Katuwang ang Rodriguez Municipal Police Station, sinuri nila ang seguridad, kalagayan at pangangailangan ng mga residenteng pansamantalang inilikas mula sa mga high-risk area dulot ng matinding pag-ulan at pagbaha. Ipinag-utos din ni Police Colonel Gonsalgo ang mahigpit na pagbabantay sa mga pangunahing kalsada, ilog at landslide-prone areas. Gayon din ang patuloy na presensya ng mga kapulisan sa mga evacuation center upang mapanatili ang kaayusan, seguridad at mabilis na pagtugon sa anumang emergency. Ang naturang pagbisita ay bahagi ng Disaster Preparedness and Response Operation ng Rizal Police Provincial Office
alinsunod sa direktiba ng Philippine National Police upang masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng bawat Rizaleño sa harap ng panganib na dulot ng Super Typhoon Uwan. Mula dito sa Calabarzon, akong inyong PNN correspondent, Patrolman Jan Lawrence Bilagan, alagad ng batas at nagagulot ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Ilagan. Agarang responde ang Bataan PNP sa hagupit ng Super Typhoon Uwan, tiniyak ang kaligtasan ng publiko at mabilis na naghatid ng tulong sa mga apektadong komunidad. Ibabalita yan ni Patrolwoman Sari Bernales. Magandang araw, bagong Pilipinas. Narito ang Police News Express sa oras na ito. Hindi nagpahuli ang Bataan Police Provincial Office sa pagtugon sa Super Typhoon Uwan matapos pangunahan ni Provincial Director Police Colonel Marites A. Salvadora ang mga tauhan ng Bataan PNP upang magbigay ng agarang tulong at serbisyo sa mga naapektuhan. Tinitiyak ng PNP sa pakikipag-ugnayan ng local government units, MDRRMOs, MSWDOs, at iba pang ahensya ang mabilis at epektibong paghahatid ng emergency services at pagsasagawa ng mga rescue operation sa buong probinsya. Ang kolektibong pagkilos na ito ay nagpapakita ng matibay na paninindigan ng pambansang pulisya na maglingkod at protektahan ang mga mamamayan ng Bataan, lalo na sa panahon ng matinding kalamidad. Ito ay nagpapakita ng tunay na malasakit ng PNP, lalo na sa panahon ng sakuna, na tunay na tapat sa serbisyo at nararamdaman ng bawat Pilipino. Para sa mga napapanahong balita, laging tumutok sa Police News Network. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales para sa Police News Express. Sa kabila ng epekto ng bagyong Uwan, nananatiling na nakahanda at nagsiserbisyo ang Cebu Police Provincial Office para sa kaligtasan at kapakanan ng publiko. Narito ang ulat mula kay Patrolwoman Flora May Azares. Patuloy na ipinapamalas ng Cebu Police Provincial Office sa pangunguna ni Police Colonel Abubacario Mangilin Jr. ang kanilang dedikasyon sa serbisyo publiko matapos lumuhok ang mga tauhan ng Reactionary Standby Support Force sa packing at loading ng relief goods sa Department of Agriculture Regional Office sa Cebu City kahapon lamang. Kasama sa kanilang mga gawain ang pagbubuhat ng mga supply at paghahanda ng mga ayudang ipamamahagi sa mga komunidad na labis na apektuhan ng kalamidad. Sa bawat pakete ng tulong na kanilang inihanda, dala nila ang mensahe ng pag-asa at malasakit para sa mga pamilyang nangangailangan. Kaagapay ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, nananatiling matatag at nagkakaisa ang Cebu Police Provincial Office sa layuning maihatid ang agarang tulong at serbisyo sa mga mamamayang apektado ng kalamidad. Ang kanilang sama-samang pagkilos ay patunay na ang tunay na diwa ng serbisyo ay hindi natatapos sa karaniwang tungkulin, kundi umaabot sa mga sandaling higit na kailangan ng publiko ang kanilang pagkalinga at tulong. Mula dito sa Cebu, ako ay inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Handa ang Batangas PNP sa epekto ng bagyong Uwan kasabay ng pagbibigay ng proteksyon at tulong sa mga mamamayan. Yan ang balitang ibabahagi ni Patrolwoman Sari Bernales. Magandang araw, bagong Pilipinas. Narito ang Police News Express sa oras na ito. Bilang paghahanda sa inaasahang pagpasok ng severe tropical storm Uwan sa bansa, mas pinahigpit ng Batangas Police Provincial Office ang kanilang kahandaan. Agad na inaktiba ang lahat ng search, rescue, and retrieval teams at RSSF ng mga component city and municipal police stations at provincial mobile forces. Tinitiyak ng Batangas Police Provincial Office na handa at kumpleto ang kanilang personnel at kagamitan para sa agarang pagtugon at pag-deploy. Patuloy din silang nagbabantay sa sitwasyon at nakikipag-ugnayan sa mga lokal na otoridad upang makapagbigay ng mabilis at epektibong tulong sa mga komunidad na posibleng maapektuhan. Hinihikayat ang publiko na patuloy na makinig sa mga opisyal na abiso at gawin ang lahat ng kinakailangang pag-ingat para sa kanilang kaligtasan. Para sa mga napapanahong balita, laging tumutok sa Police News Network. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales para sa Police News Express.
Magkasamang rumisponde ang First Mobile Force Company, BFP at LDRRMO sa gitna ng pananalasa ng bagyong uwan sa Isabela. Naghatid ng anggarang pagsagip ng tulong sa mga residenteng apektado ng bagyo. Yan ang balitang tinutukan ni Patrolwoman Faye Marie Octaviano. Magandang araw, bagong Pilipinas. Narito ang Police News Express sa mga oras na ito. Matagumpay na nagsanib puwersa ang mga tauhan ng 3rd Platoon ng 1st Isabela Mobile Force Company kasama ang Bureau of Fire Protection at LDRRMO Rojas. Ito ay upang isagawa ang isang critical na rescue operation para sa mga individual na na-stranded sa Sitio Karagsakan, Barangay Rizal, Rojas, Isabela dahil sa hagupit ng Super Typhoon Uwan. Ang operasyon ay inilatag upang tiyakin ang agarang kaligtasan ng mga residente at mailikas sila sa isang mas ligtas na lugar habang umiiwas sa karagdagang peligro mula sa tumataas na baha at delikadong kalagayan. Ang kaganapang ito ay nagpapakita ng malakas at mabilis na pagtutulungan ng mga ahensya ng pagpapatupad ng batas, emergency responders at lokal na pamahalaan bilang epektibong pagtugon sa panahon ng kalamidad. At para sa mga napapanahong balita, tumutok lamang sa Police News Network. Ako po si Patrolwoman Faye Octaviano para sa Police News Express. Mabilis na kumilos ang Police Regional Office 8 sa pagsasagawa ng road clearing operation sa mga lugar ng apektadong ng panalasa ng bagyong uwan upang matiyak ang kaligtasan at pagdaan ng mga motorista at mga sasakyang pang-responde. Magpapalita dyan si Patrolwoman Crystal Palafox. Ang pagsasagawa ng Police Regional Office 8 ng road clearing operations at pagpapanatili ng kaligtasan at kayusan sa mga lugar na nasalanta ng bagyong uwan. Sa pangangasiwa ni Police Brigadier General Jason L. Capoy, Regional Director ng Pro 8 nito lamang ikasyam ng Nobyembre taong kasalukuyan. Nagkaisa ang mga tauhan ng Police Regional Office 8 katuwang ang BFP, MDRRMO at iba pang ahensya ng gobyerno sa pagtanggal ng mga bumagsak na punong kahoy, poste ng kuryente, nagkalat na debris at mga iba pang bagay na nakaharang sa mga kalsada na maaaring makapekto sa mga operasyon ng pagtugon sa emergency sa gitna ng pananalasa ng bagyong uwan. Ang agarang aksyon ng kapulisan at iba pang kawani ng gobyerno ay naging matagumpay upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng bawat mamamayan. Layunin ng aktibidad na ito na matiyak na ang mga kalsada ay mananatiling madaanan at ligtas para sa mga motorista at mga tumutugon sa emergency, lalo sa panahon ng kalamidad. Patuloy na hinikayat ang publiko na manatili sa kanilang mga tahanan, lumikas kung kinakailangan at iwasan ang pagbiyahe, lalo na ngayong masama ang panahon. Laging tandaan, unahin ang kaligtasan. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Patrolwoman Palafox. Mabilis na sa gawa ng clearing operation ang Kasurug Cops sa Bicol upang matiyak na malinis at madaanan ang mga kalsada sa mga lugar na apektado ng panalasa ng bagyong uwan at mapanatili ang kaligtasan ng mga motorista at residente. Magbabalita diyan si Patrolwoman Sari Bernales. Kasurog Cops nanguna sa relief operations, feeding programs at paghahatid ng ayuda matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Hindi nagpahuli ang mga tauhan ng Philippine National Police Bicol sa pagbigay ng agarang tulong sa mga apektadong residente. Kasabay ng clearing operations, pinangunahan ng kapulisan ang pagpapatupad ng malawakang relief operations sa iba't ibang lalawigan ng Bicol Region. Aktibong nakilahok ang mga pulis sa pagre-repack, paglo-load at pamamahagi ng mga relief goods tulad ng pagkain,
pagkain, tubig at basic necessities na higit na kailangan ng mga apektadong residente. Higit pa rito, sentro rin ng kanilang pagkilos ang pagbibigay ng feeding programs sa mga evacuation centers. Ang agarang tulong na ito kabilang ang pamamahagi ng relief goods at feeding programs ay nagbigay ng malaking suporta at moral na lakas sa mga Bicolano. Tinitiyak ng PNP Bicol ang mabilis at organisadong paghahatid ng tulong at pangangalaga sa mga apektadong residente ay ang pangunahing prioridad nito lalo na sa panahon ng sakuna. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Narito ang Police News Express sa oras na ito. Agad na isinagawa ng mga tauhan ng Philippine National Police Bicol ang malawakang clearing operation sa rehiyon kasunod ng pananalasa ng Super Typhoon Uwan sa pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno kabilang ang lokal na pamahalaan. Mabilis na kumilos ang pulisya upang alisin ang mga nakahambalang debris na tumbang puno at poste sa mga pangunahing kalsada. Pinangunahan ng kapulisan ang pagbabalik normal ng mga daanan na kritikal upang matiyak ang mabilis at walang abalang paghahatid ng relief goods at muling makagalaw ang mga sasakyan ng rescue teams at mga apektadong residente. Ipinamalas ng Kasurog Caps ang kanilang katapangan at dedikasyon sa pagpapatupad ng tungkulin sa gitna ng matinding pinsalang idinulot ng bagyong Uwan. Hindi lamang sila nagbantay sa kaayusan at kaligtasan ng mga evacuation centers, kundi aktibo rin silang nakiisa sa mga pisikal na trabaho upang maibalik ang akses sa mga liblib na lugar. Ang maagap at nakikitang presensya ng pulisya sa paglilinis ay nagbigay ng panibagong pag-asa at nagpatibay sa tiwala ng komunidad na may katuwang sila sa muling pagbangon mula sa epekto ng kalamidad. Para sa mga napapanahong balita, laging tumutok sa Police News Network. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales para sa Police News Express. Tiniyak ng Police Regional Office 13 ang seguridad at kaligtasan ng evacuees sa Butuan City, kasabay ng pag-abot ng tulong sa mga residenteng apektado ng panalasa ng bagyong Uwan. Narito ang ulat mula kay Patrolwoman Kay Francisco. Na bumisita si Police Brigadier General Marshal Mariano P. Maestrado IV, Regional Director ng Police Regional Office 13, kasama si Police Colonel Romel D. Villamor, Director ng Butuan City Police Office sa Evacuation Center sa Taligaman National High School, Barangay Taligaman, Butuan City, nito lamang Nobyembre 2025. Layunin ng kanilang pagbisita na masiguro ang kaligtasan at seguridad ng mga pamilyang lumikas dahil sa pagbaha ng dulot ng bagyong Uwan. Umabot sa 40 na pamilya ang nilikas matapos ang malakas na buhos ng ulan. Sa kanyang pagbisita, sinuri ni Police Brigadier General Marshal Mariano Maestrado ang kalagayan ng mga evacuees at ininspeksyon ang mga hakbang sa seguridad na ipinatupad ang lokal ng pulisya sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nakibahagi rin sa pamamahagi ng mga food packs at relief goods para sa mga apektadong pamilya bilang bahagi ng patuloy na humanitarian assistance ng Pro-13. Nananatiling matatag ang Pro-13 sa pagtitiyak ng kapayapaan, kaayusan at seguridad sa lahat ng apektadong lugar at patuloy na magbibigay ng tulong hanggang sa makabalik sa kanilang mga tahanan ang lahat ng evacuees. Mula rito sa Police Regional Office 13, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Kay Francisco. Alagad na batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Francisco. Sangay MPS at LGU tiniyak ang kaligtasan at kaayusan sa isinagawang medical mission para sa mga residenteng naapektuhan ng bagyong Uwan sa pansamantalang inilipat sa Municipal Evacuation Center. Patrolwoman Faye Maria Octaviano, ibalita mo. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Narito ang Police News Express sa mga oras na ito. Nagbigay ng police assistance at nagpanatili ng police presence ang mga tauhan ng Sagnay Municipal Police Station sa isinagawang medical mission ng Municipal Health Office ng Local Government Unit Sagnay. Ginanap ang aktibidad sa Municipal Evacuation Center na matatagpuan sa Sagnay Sports Complex, Barangay San Roque, Sagnay, Camarines Sur. Layunin ng pagkilos na tiyakin ang kaligtasan at kaayusan ng patuloy na operasyon
ng tulong medikal para sa mga residente na naapektuhan ng Super Typhoon Uwan at kasalukuyang nanunuluyan sa evacuation center. Sa pamamagitan ng pagtutulungang ito, muling pinatunayan ng Sagnay MPS ang kanilang pangako na magsilbi at protektahan na ang komunidad. Ipinakita ng pulisya ang kanilang dedikasyon na makipagtulungan ng husto sa mga lokal na otoridad upang pangalagaan ang kapakanan ng mga residente, lalo na sa mga panahon ng matinding kalamidad. Patuloy naman ang pag-iikot at pagbabantay ng mga pulis sa evacuation center upang masiguro na walang aberya at ligtas ang lahat ng evacuees. At para sa mga napapanahong balita, tumutok lamang sa Police News Network. Ako po si Patrolwoman Fe Octaviano para sa Police News Express. PNP Calaca, Batangas, sinigurado ang kaligtasan ng mga evacuees sa gitna ng bagyong Uwan. Patrolwoman Sari Bernales sa balita. Nagpakita ng aktibong pagtugon at pagmamalasakit ang Philippine National Police sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Diana Del Rosario, Acting Chief of Police ng Calaca City, Batangas, nang magsagawa siya ng monitoring at inspection sa iba't ibang evacuation center sa lungsod ng Calaca, Batangas. Ang inisyatibong ito ay kaugnay ng paghahanda at pagtiyak sa kaligtasan ng mga residenteng inilikas dahil sa Tropical Cyclone Uwan. Ayon sa ulat, personal na sinuri ni Police Lieutenant Colonel Del Rosario ang kahandaan, kaligtasan at maayos na pamamahala ng mga evacuees sa mga sentrong binabantayan ng mga tauhan ng Women and Children Protection Desk ng Calaca PNP. Tiniyak niya ang lahat ng mga lumikas ay nasa mabuting kalagayan. Patuloy ring isinasagawa ang puspusang koordinasyon ng Calaca PNP kasama ang City Disaster Risk Reduction and Management Office at mga opisyal ng barangay. Ang walang tigil na pagtutulungan ay naglalayong masiguro ang patuloy na kaligtasan at kapakanan ng lahat ng evacuees habang nananatili ang banta ng bagyo. Ipinapakita nito ang dedikasyon ng PNP na maging katuwang ang komunidad sa panahon ng kalamidad. At mga ka-PNN, 45 days na lang, Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ni Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay, Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako si Patrolwoman Ara Cassandra Cuncon, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyong para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Dahil kami ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At ito ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.